Bukod sa pinaigting o pinalakas na habagat dahil po yan sa bagyo at low pressure area, mga barado rin pong kanal na puno ng basura ang nakikitang dahilan ng malawakang pagbaha sa maraming lugar sa Maynila. Kaya po sa kasagsagan po ng bagyo at habagat, nagsagawa ang lungsod ng declogging ng mga kanal para masiguro mabilis na humupa ang tubig baha. Kaya naman tinitingnan na rin ng lokal na pamahalaan kung may mga siram pumping station na dapat na rin kumpunuhin para maagapan ang mas matindi pang mga pagbabaha. Kunin natin ang live report ni Mean Cordera. Mean? Alex, sa mga oras na ito, mula pa kaninang 4:45 ng hapon, mistula pa ring dagat itong kahabaan ng Espanya Avenue, yung northbound at southbound lane. Mula yan doon sa may Blooming Street hanggang dito sa Maceda at hanggang dito sa may malapit sa Moraita. Sa kanina, ilang mga sasakyan na rin ang itinulak dahil hindi nakatawid dahil sa mataas na tubig baha. Alex. Maraming lugar sa Maynila ang binaha sa walang tigil na pag-ulan dala ng habagat. Sa Espanya, Maynila, tila ginawa ring swimming pool ng mga bata ang lampas gutter na tubig baha at may ilan pa ang namangka. Naging mabagal rin ang usad ng mga sasakyan at halos matataas na sasakyan lang ang nakakadaan. Lagpas gutter naman ang lalim ng tubig baha sa Del Pierre Street sa Maynila. Umabot din sa gutter ang baha sa harap ng PGH hanggang United Nations Avenue sa Taft Avenue sa Maynila. Kaya naglagay ng isang improvised na tulay para pansamantalang madaanan ng mga tao. Si Manila Mayor Isko Moreno personal na ininspeksyon kung gumagana ba ang pumping station na nasa Taft Avenue. Ininspeksyon niya rin ang declogging o pagtatanggal ng mga nakabarang basura sa mga kanal para mapabilis ang pagbaba ng tubig. Pagdating sa Nakbit, onwards, pareho naman ang level nito. Onwards hanggang Lasal, wala naman. Sabi ko, let's end this. Let's try to fix what we can do. Open all the manholes. Go left and right and ma-check. Kailangan i-dredge. Kasi yan, lahat yan talaga, with all honesty, DPWH ang dapat so it has to be, I'm calling everyone, MMDA, DPWH and us, to look into this matter. Ayon kay Moreno, kahit tumila ng ulan kaninang tanghali, mabagal ang pagbaba ng tubig, patunay na may problema sa kanilang drainage. Tinitignan na rin anya nila kung kulang pa o may sirang pumping station at ito ang kanilang unang ia-address. Kulang at sira. Kulang spade. What would... Ito, gusto natin. Ano ba may isang sitwasyon? Damo, papunasang ko yan. Itirahin natin yung siphoning machine natin. But again, that's gonna happen today. Then we're gonna check. Kasi so far, yung ginawa ng isang araw sa MCM, UN, although national yun, when we saw it, talagang pura. Now we're gonna do the same. We'll see. Kung ano pwedeng mabawasan. Nakakalungkot dahil siyempre mga tao, lalong ito, kasi sumasakay sa LRT. Bandang alas 2 ng hapon, nagkansila ng pasok sa trabaho sa Maynila, kaya pahirapan ang pagsakay ng mga pasahero. Alex, dito sa Espanya, sa Maynila, patuloy na ginagawang tila swimming pool nitong mga kabataan, itong kahabaan ng EDSA.
o ng Espanya. Sumasabay kasi sila, Alex, kapag dumaan kasi yung isang malaking sasakyan, magkakaroon ng malaking alon. So yan yung kanilang sinasabayan ngayon. Ang nakakalungkot, walang barangay officials na sumasaway sa kanila. Yan ay nagsimula pa kaninang 4:45 ng hapon at ngayon patuloy na umuulan dito at naririnig yung sirena, yung wangwang, ibig sabihin yung babala ng local government. Kanina inianunsyo na ni Mayor Isko Moreno na mamayang alas 11 ng gabi ay pansamantalang isasara yung bahagi ng southbound at northbound lane ng Taft Avenue mula yan sa UN hanggang Nakpil o kanto ng UN hanggang Nakpil. Yan ay dahil bubuksan daw yung malalaking mga imbornal para makita kung may mga basura ba at ano yung nagiging dahilan ng pagbaha. Sabi ni Moreno, nagre-resulta kasi yan kaya apektado yung mga pasyente na pumapasok doon sa PGH at saka sa MCM Hospital, kaya kailangang solusyonan. Bukod dyan ay kinansilan na rin ang klase sa Maynila sa lahat ng antas mula public hanggang mga pribadong eskwelahan. Alex. Okay, Mean, yung paglilinis ba ng mga dumi o yung basura na siyang bumabara sa mga kanal dyan sa lungsod na Maynila, kanino bang responsibilidad yan? Is it the local government o MMDA? Alex, yan daw talaga ay obligasyon ng MMDA at ng DPWH. Pero sabi ni Mayor, kung hahayaan na ipaubaya sa mga ensyang yan, baka matagalan, maging kawawa, lalo yung mga taga Maynila. Ang pangamba kasi nila, Alex, kapag tuluyang tumaas yung tubig sa Marikina River, ang daloy niyan o ang end niyan ay sa Maynila. Sila yung maapektuhan, Alex. Oo. Kung inaasahan ng local government ng Maynila sa MMDA, di ba kasapi rin sila doon sa Metro Manila Council? Sila rin yung nagbibigay ng mga mungkahi o di kaya ay desisyon para linisin ang buong Kamaynilaan. Paano yun? Alex, inaasahan na daw kasi yan dahil nung hindi man sinisisi ni Mayor Isko, pero nung nakarang administrasyon ay napabayaan daw talaga. So baka daw yung mga basura na mga hindi naahakot ay lumusot sa mga drainage, bumara sa mga daloyin ng tubig. Yan yung titignan simula mamayang gabi. Gagamit daw sila ng malalaking equipment mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapabilis yung paglilinis o pagdeklag dyan sa mga drainage. Ayun. Oy, by the way, ano bang gagawin doon sa mga bata na nagtatampisaw na doon sa tubig ba? Wala bang sumasaway dyan sa kanila, Mean? Yun na nga, Alex. Kanina pa silang alas 4 ng hapon dito. Mula nung magbantay tayo sa kasagsagan ng ulan, tila hindi natatakot na magkasakit itong mga batang ito. Pati yung iba nilang magulang sumasama na rin kasi bawat na tinutulak nilang mga sasakyan, Alex, meron silang binibigay ng mga barya. Nako, ngayon pa lang, nakikita natin sa background mo, Mean, na ang lakas ng kidlat. Baka bukod sa sakit na makukuha nila, baka tamaan pa sila ng kidlat dyan. At hindi pa dyan, baka sila'y masagasaan pa ng mga sasakyan, Mean. Ganun na nga, Alex. Pero wala pa tayo nakita ang mga barangay officials na talagang direktang sumayway at nagpauwi dito sa mga bata. Okay, sige, maraming salamat sa iyo. Ingat kayo dyan. Mean Corvera, maraming salamat.